with 271 members voting in the affirmative, 16 in the negative, and 7 abstentions, House Bill number 8389 is approved on third reading. This is the first time that this ever happened in the history of legislature. This measure may not satisfy everyone completely. There are valid criticisms. Some will say the bill is too narrow. Others will argue that the restriction should go farther, stronger and deeper. Fair points. But imperfect reform is still reform. And frankly, after decades of standing completely still, an imperfect step forward is still infinitely better than permanent paralysis. At the very least, the measure begins confronting the problem of excessive concentration of political power. It introduces institutional guardrails, recognizes that democracy works best when political competition is genuine, when leadership is renewable, and when governance is not perceived as permanently reserved for only a handful of families across generations. And importantly, this measure is not about attacking families. It is about protecting institutions. Because the stronger institutions become, the less dependent the country becomes on surnames, personalities, and entrenched political machinery. Unfortunately, the measure we approve fails big time to embody the true spirit and intent of this constitutional provision in question. It does not even come anywhere near the word prohibition. Earlier, our colleague said that this is an imperfect policy and that we'd rather have an imperfect policy rather than paralysis. To call this measure imperfect is a gross understatement. In fact, it is misleading. This policy, more than prohibit, actually enables political dynasties by redrawing the rules of the game with the same net effect, the prize of political power capture. Prohibit in Filipino, ipagbawal, pigilin, hadlangan. Pero sa pagpasa natin ng batas na ito, ano ba talagang pinagbabawal natin? 2 Cayetano sa Senado, 2 bilyar, ilang magnanay o magtatay na local officials? Hindi po ito sapat. We could have definitely done more. We missed a historic opportunity. Sinayang natin ang pagkakataon na nagkaroon tayo ng isang anti-political dynasty bill na nakarating hanggang third reading at nagkaroon pa ng maraming public consultations. Sinayang natin ang pagkakataon na may overwhelming public support para sa anti-political dynasty legislation. Sinayang natin ang pagkakataon na maibalik ang tiwala ng taong bayan sa kanilang kongreso. Sigurado po ako, after today, we will see #paasa. Pinaasa natin ang taong bayan na kaya natin wakasan ang dekadang pangungopong sa kapangyarihan ng iilang apelyido lamang. Mr. Speaker, ni hindi nga natin matawag na anti-political dynasty law ang panukalang batas na ito dahil hindi naman natunay na ipinagbabawal ang political dynasties. I reiterate, this bill does not prohibit but instead merely regulates the dynastic rule of a few families in our country's politics. Sa ilalim ng pinalabnaw na bersyong ito, pwedeng-pwede pa rin tumakbo ang mga magkakamag-anak at maupo sa iba't ibang posisyon sa iba't ibang antas ng gobyerno. Dahil binabaan ang pinagbabawal na political dynasty relationship mula 4th civil degree patungong 2nd civil degree at nilagyan pa nga ng mga kondisyon sa kung saang antas lamang ipinagbabawal ang dynastic relations, lulusot pa rin ang sumusunod na senaryo. 1. Magpipinsan na sabay-sabay tatakbo at hahawak ng magkakaibang posisyon sa loob ng iisang lugar. 2. Magkakapatid na sabay-sabay tatakbo at hahawak ng parehong posisyon sa magkakaibang lugar. O kaya ikatlo, sina lolo politiko, papa politiko, at kuya politiko
na magkakasunod na tatakbo at hahawak ng parehong pwesto. At sa kabila ng aking pag-aalinlangan, pinili kong bumoto ng yes. Batid kong may mga grupong nagsasabing masyadong maluwag ang mga probisyon ng House Bill 8389. Ngunit paano pa po natin itong hihigpitan ang batas na ito para sa ibang posisyon kung ang Kamara mismo ay hindi mababawasan? Bago tayo maghigpit sa iba, dapat munang baguhin ang probisyon para sa mga miyembro ng House of Representatives. Kaya't muli akong naghahain ng kahilingan sa mga magiging miyembro ng Bicameral Conference Committee. Amyendahan ang probisyong ito upang maging isa lamang bawat pamilya sa buong House of Representatives. Hindi maaaring sabay sa distrito at party list. Isa lamang. Mahalaga ito upang ipakitang pantay-pantay ang batas na ito at hindi nakaligtas dito ang mga miyembro ng House of Representatives. Inisip ko ring bumoto ng no sapagkat hindi ako kontento sa lahat ng nilalaman ng batas. Ngunit ipinasya kong mas mabuting bumoto ng yes upang masimulan ang reformang ito kaysa hindi aprubahan dahil lamang sa hindi tayo sang-ayon sa ilang probisyon nito.